Guys, good morning, good morning, good morning to all of you madam people. Samahan nyo nga akong i-voice over itong pag-iyak ko nga dito. Ngayong iyak ko dito mga kalamon kasi nga namimiss ko nga yung baby ko dito. Kasi ako ng mga time na yon kasi iniwan nga kami ng tatay niya. Hindi nga alam to ng pamilya ko na wala na siya. Ngayon guys, alam na yan ng nanay at mga kapatid ko kasi naghiwalay na nga kami ng asawa ko kasi mayroon na siyang ibang kinakasama. Na-depress na ako ng mga time na yun dahil nga hindi ko alam yung gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ko bubuhayin yung anak ko. Ako makauwi nung mga time na yun sa amin lugar kasi nga nahihiya nga ako doon sa amin. Bakit ako uuwi doon? Nabuntis ako. Wala akong kasamang asawa. Guys, yung mga tao sa probinsya masyadong sensitive, masyadong sismusa. Yan talaga yung pagkatao mo kapag ganun ang uuwi mo doon sa probinsya. Sa time na yun guys, sinulo ko lang talaga yung problema ko sa buhay. Kung ibang karamay nung kundi sarili ko lang, saka yung amo kong babae. Yung nagpapakalma sa akin at naghihili sa akin tuwing naaalala ko yung anak ko, yung asawa ko. Sa akin, wag ko daw isipin yun kasi nga kaya naman daw namin buhayin nung anak ko. Magpakatatag lang daw ako. Pero yun naman guys yung ginawa ko. Kaya lang hindi talaga mawala sa akin. Isip ka talaga ng kung ano yung gagawin mo. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam kung saan ka lulugar. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kasi bata na nga yun nandyan sa tiyan mo. Pero hindi ko alam nasasaktan ko na pala siya. Hayaan ko na nga siya. At hanggang sa nawala na nga siya at kinuha na nga siya sa akin ni Lord. Baby boy nga yung anak ko sana mga guys. Kaya lang talagang wala kinuha pa rin siya sa akin ni Lord. Iyak ako dito. Nung isang gabi nga ito, in-upload ko nga ito sa aking MyD. Kaya lang marami kong buzzer doon. Kaya tinanggal ko nga siya. Sinsa nyo na nga ito mga guys. Kung mapapanood nyo ito ngayon dito sa YouTube. Gusto ko lang itong i-share sa inyo. Kapag buntis ka, huwag mong i-stressin yung sarili mo. Kasi kawawa naman yung anak mo. Tapos siya yung mag-struggle. Siya yung mawawala sa'yo. Sihang ko lahat ng bagay na yun mga guys. Kasi nga nawala nga siya sa akin ng di oras. Na yun ay naggaling pa kami sa doktor noon at nagpa-check up pa nga ako at nagpa-ultrasound. Yun nga nalaman ko nga na lalaki nga siya kasi 6 months or 7 months na nga yung tiyan ko noon. Unti-unti na siyang nawawala pala sa akin dahil mahina nga yung kapit niya. Time na yun wala yung asawa ko, walay na kami at yung amo ko naman wala siya sa bahay. Nasa work nga siya, mag-isa lang ako sa bahay noon. Mga time na yun ay nagdinis pa ako ng bahay, nagdinis ako ng CR, tapos doon nadulas nga ako sa CR mga guys. Ako talagang magtrabaho kasi kailangan man namin kumain, kailangan man namin mag-ipon para sa panganganak ko noon. Pero hindi pala yung mangyayari. Sa mama mayayakap, di niya masasabi sa akin na love niya ako, hindi ko masasabi mahal na mahal ko yung baby ko mga guys. Sobrang iyak, nang iyak ako kasi nga naalala ko nga siya. Sobrang miss ko yung anak ko. Ang lahat sa'yo, wag lang yung anak. Kasi super sakit nga. Doble talaga yung mararamdaman mong sakit. Araw, ngayon, lagi ko siyang naalala. Lagi siyang nasa puso ko. Lagi siyang nasa isipan ko. Lagi siyang sabi ko, bakit ganun? Bakit ngayon pa? Kung kailan ako, wala na talaga ako magagawa, guys. Kasi wala na nga siya. Tagal na siyang wala. 10 years ago, wala siya. Kasi tagal na siya siguro ngayon kung buhay siya. Mas pinata na siguro siya ngayon. Pero nasasabi ko na sa kanya ang lahat na ganito ganyan, na maging mabuti kang bata, maging mabuti kang tao kasi gusto ko maging mabait siya. Hindi siya pag-anuhan ng mga tao. So ito naman guys yung vlog ko nung nakaraang araw. Kaya pagpasensyahan nyo na nga ito mga guys ha. Tinanggal ko talaga yung music dito kasi nga bawal man nga tayo mag-upload na may music. Kaya kailangan ko nga itong i-voice over para sa inyo. Nagtimba nga ako dito. Nagpamisa nga ako sa anak ko niya nung linggo. Dinakad ko nga yung sarili ko dito papuntang Everlyn. Libang-libang ko nga yung sarili ko kahit sandali. Kasi nga sobrang sakit na kasi yung nararamdaman ko mga guys. Ngan ko nga yung ate ko kahapon. Sabi ko, ba't ganun te? Ang sakit pa rin kahit 18 years ago na yun. Kakaraan wala yung anak ko. Sabi naman ng ate ko, huwag ko na daw isipin. Kasi nga, si Lord na daw ang bahala nun. Sa isipin mga guys. Pero pumakasok talaga siya sa isipan ko. Hindi talaga mawala yung anak ko sa isip ko. Ilang nga ako sa kanya.
Kaya tinutuon ko na lang yung pansin ko mga guys sa pag-vlog, sa pagre-reels. Kaya so ang dami kong baser guys sa pagre-reels, sa pag-aan-MyD ko. Nanggal ko siya sa MyD kasi ang daming nagbasa sa akin doon. Bakit daw, bakit daw ako umiiyak? Dramatista daw ako. So hindi nila alam guys yung pinagdadaanan ko. Wala silang alam sa pinagdadaanan ko ngayon. Hindi nila alam kung ano yung pinagdadaanan ko ngayon sa sobrang sakit. Sobrang ang hirap mag-move on. Kung kailan nag-move on ka, nandun yung taong nagpaparamdam ulit sa'yo. Yung taong ayaw mo nang makita, nandyan ulit siya, nagpaparamdam siya ulit sa'yo na kung pwede, tanggapin ko siya ulit. Ano bang dapat kong gawin mga guys? Balik kasi sa akin yung asawa ko, sabi niya, kung bibigyan ko pa daw siya ng chicken chan, tatanggapin ko pa rin daw siya. Pero hindi ako guys nakapagsagot kasi nga hindi ko alam guys yung sagot kasi nga may asawa at anak siya. Ano naman maapektuhan yung anak niya kasi mahirap yun na mamawala ng tatay yung anak, di ba mga guys? Kasi ramdam ko yun na nawalan din ako ng anak ko na nangungulila ako sa tatay niya noon. Tapos ngayon babalik-balik siya, sasabihin niya na bibigyan ko siya ng chicken chan. Habang binu-voice over ko nga ito mga guys, naiiyak na ako. Alala ko na naman lahat ng mga pinagsasabi niya sa akin. Sabi nga mga guys, huminto nga ako, nag-iisip nga ako ng mga time na to. Sumasakit kasi yung ulo ko. Hindi kasi ako nakatulog kagabi dahil nga naalala ko yung anak ko. Tapos siya nag-chat sa akin kagabi, sabi niya, bakit daw ba ako umiiyak? Bakit daw ba ako nagdadrama? Hindi niya alam guys yung nangyayari sa buhay ko ngayon. Ang alam, kaya sabi ko sa kanya, hindi na lang ako magsasagot ba sa mga chat niya para hindi na ako masaktan ba. Tama ba guys yung ginawa ko? Ngayon naman ako kasi nahihirapan na din ako sa sitwasyon namin. Tuwing tatawag siya, lalong lumalalim yung namin, yung parang lumalalim guys yung yung pagkagusto ko ulit sa kanya, sa dati kong asawa. So, hindi ko man masabi sa kanya, pero alam ko sa puso ko na siya pa rin yung gusto ko. Siya pa rin yung pangarap ko na makasama habang buhay. Pero paano mangyayari yun mga guys? Kasi mayroon nga ako masasaktan ditong asawa, anak. Kasi ayaw ko naman guys makipagkompetensya sa asawa at anak niya. Ayaw ko naman makilimos ng pagmamahal niya. Yung guys yung iniisip ko, kaya please guys tulungan nyo naman ako, ano bang tama kong gawin? Tama ba na patayin ko yung wifi ko, hindi ko siya ibablock, pero ayaw ko siyang kausapin para hindi na madagdagan ba yung sakit na nararamdaman ko sa ngayon. Sakit na kasi mga guys, tuwing kausap ko siya, tuwing magbibideo call kami, tuwing mag-chat siya sa akin, yung mga sinasabi niya, yung mga nakaraan namin noon. So yun lang guys, thanks for watching, see you sa next vlog mga kalamon at kapatay gutom. Good morning everybody, bye!